So yun yung joke doon. Sabi ko si Gonson magaling naman parang si Miriam pero Temo version lang. So parang gano'n. No? Mahirap pag hindi si Kuya Mon lahat ng joke kailangan ipaliwanag. Sabi ko nga dapat ang maging senador kagaya ni Kuya Mon. Bakit niloloko kita? Hindi. Hindi. Kasi kayo lang ang qualified. Oo. Talaga Sa mga tulpo, Hindi lang sa... Ikaw ang may sabi ka. Hindi ko sinasabing hindi qualified yung Parang dalawang alam mo, tulpo. logic lang eh. Hindi, mali yung premise mo. Ang sabi ko lang, qualified. Sabi mo, sa mga tulfo, ikaw may sabi nun. Pero like abut, like sinabi ko, halimbawa, sabi ko, Sino alam ba mo, naputukan doon? eto nga, actually, tinanong nga si Jinggoy. Sabi niya, Senator Jinggoy, ano masasabi mo sa putukan? Ang sabi ni Jinggoy, actually, okay lang. DDS ba o BBM o ano? Nakakabi. Pero bago ko muna sagutin yan, gusto ko lang sabihin, malaking karangalan na nakasama ko po ang pinakapaborito ko sa Tulfo Brothers. Isang Tulfo lang ang tinitingnan ko, yan si Kuya Mon. At ito po, sinasabi ko ito na walang halong bitag. Talagang truthful ako dyan. And of course, Attorney Clint, isang malaking karangalan din po. Ikaw lang yung abogado na kailangang i-remind ko yung sarili ko na pag tinawag kita, I should not forget the N. Attorney Clint. Clint. Palagi ko sinasabi sa Starbucks yan dahil sa totoo lang, Mahirap nangyayari sa akin yan. Sa Starbucks nawawala ang N. Pero kanina Kuya Mon, diba, off the air, nag-uusap kami, sabi niya sa akin, alam mo, baka pwede ako makahingi ng reviewer sa'yo kasi nagtuturo ka sa law school. Sabi niya sa akin, kanino ko ibibigay? Marami akong paaral. Ang tanong ko, Attorney Clint, sagutin mo dito, bakit marami kang pinapaaral? Para kailangan natin makatulong to give a chance to Filipinos. Ilan yung There are babae? people, may babae, may lalaki. Meron ako nakapag-graduate, career na sila ngayon. Ewan ko And lang, I'm very baka happy. foundation yan, ha? May foundation ka Wala rin. nga akong foundation. I wish I had. But, sometimes I don't even recall already the people na napaaral ko and they would come back and say thank you. Yung ba yung, sir, ako po yung laging bagong ligo. Naalala niyo? Sana naman naliligo kasi ayoko mabantot pagkausap ko. But, Dalawa daw klaseng secretary. Ano po? Yung sabi, good morning, sir. Nako, isa At pa. saka, sir, morning na, sir. Sir, feeling ko si Attorney Clint, meron siya nung klase ng dalawa. Yung pagiging komedyante mo, nagagamit mo sa korte? Nagagamit ko po kasi syempre pag nakakatawa ka paminsan, nakakalusot ka rin. Of course, I never do stand up the way I would do it, of course, on stage. Pero pag nasa korte ako, sometimes nagpapatawa paminsan kasi hindi din naman masama. I remember nasa Malolos ako, tinanong sa akin ng ni judge, why do you know that, counsel? It's a trivial thing lang naman. But he did ask me, why do you know that? Tapos ang sagot ko lang, Your Honor, sometimes I just know. So sometimes you can get away with those things. At saka kung Mabuti magkabinsan wala hindi kasi. ka na kukontempt. Hindi naman po kasi alam ko naman po yung pwede at hindi pwede. And in fact, as a stand-up comedian, kasi inherently, I think I'm inherently funny. Bata pa lang ako, nagpapatawa na talaga ako. And I realized, pag napatawa mo yung tao, natatanggal mo yun, nadi-disarm mo siya. So he lowers down his defenses. And then that's when you can actually discuss things. In fact, yun yung point ng comedy ko. Sometimes I talk about contentious political issues and present them in a funny way. Nagugulat ako in my own show, napapagbati ko yung mga kakamping, yung mga DDS. So, and then we can actually really discuss things kasi napatawa mo na eh. Yun lang ang problema lang, kailangan nakakatawa. Kasi pag hindi nakakatawa, it comes off as offensive. Tsaka minsan kahit nakakatawa, merong mga nababat-hurt, hindi ba? I remember nung lagi kong binibiro si Jingo Estrada, joke lang naman, pero sabi nga nila, nabat-hurt daw siya. pero joke lang naman siya talaga, hindi naman ano yun. wala naman butthurt. Oo nga eh. Kasi I remember, di ba, sabi ko noong bago siya arrested, in fact, nagkatotoo yung prediction ko. Sinabi ko, sigurado ko kapag hinuli yung mga sangkot sa flood control project, ang una at sigurado ako makukulong si Jinggoy. Alam niyo kung bakit, Kuya Mon? Bakit? Kasi di ba, ang linaw ng pronouncement ng presidente, hulihin lahat from top to bottom. Pero joke lang po yan. Pero ang top wala pa eh. Bottom pa lang nahuli eh. Kayo may sabi niya. So sinasabi mo siya yung bottom. Ikaw nagsabi nun? Hindi ko nagsabi kanina, sabi mo bottom pa lang na nahuli. Kina-clarify ko lang. Ang kasabi ko from top to bottom. Graduate ka ng Ateneo, di ba? Ateneo po. Pre-law. Hindi, ang pilo ko po ay UP po. UP ang pre-law, ang Ateneo. Ateneo Law School. Lapunta po ako sa Ateneo kasi nung ako'y nagtatrabaho na sa Senado, ayoko na mag-law school. May best friend ako, ang pangalan niya si Chito, who sadly passed away. Naalala ko, sabi niya, nag-aaral siya sa UP Law. Sabi niya, baka gusto mo mag-aaral sa UP, ako nang bahala sa'yo. Ang problema, wala nang exam ang UP. Akalain mo, may natira pang application. Ako yung last batch nung examinees sa Ateneo. That's the only law school that was giving an entrance exam.
So yung pumasa naman, tapos tinuloy-tuloy ko na at masaya ako kasi kung hindi ako naging abogado, I think mas mahirap yung buhay. Kasi pag abogado ka, pwede kang maglakad ng kaso, mga ganyan. Dito lang attorney. Tatlo yung Pwede kang kumita. Di ba? Maraming tatlo yung mga opportunities. naging prominent comedians. Ikaw, isa, Apa. si Gary Lising, tsaka si George Javier. Magkakasabay ba kayo? Hindi po, mas matanda po sila. Kuya Mon, hindi ko naman alam na inibitahan niyo ako dito ng freely. Hindi ko naman alam na insultuhin niyo ako na ganito na pagkakamala niyo kasi tanda ko si Gary Lising. Kuya Mon, kasabayan mo Freely. yun. Freely kasi wala talaga itong bayad. Kasabayan niya, tapos sa akin iuugnay. Pero malaking karangalan ho na sila yung mga mahusay na komedyante talaga. I've always look up to them. Pag-usapan nga ka namin kanina off the air na itong si Gary Lising, he's always been an inspiration. Because he used to write for Johnny Carson. It's a big deal. Not every Filipino is given that opportunity. Nabalitaan ko na siya din yung isa sa mga gag writers ni Bob Hope. Ayun ang hindi ko alam. So nagulat ako. Si Bob Hope is king of one-liners. Yes. So magaling sa pun siguro tsaka sa misdirection talaga si Gary Lising. Okay, correct. Yung mga jokes ni Miriam Defensor Santiago, sa iyo ba yun? Actually, nung nag-start siyang nagjo-joke na wala na din naman talaga ako noon. Pero most of her jokes po galing din talaga naman sa joke book. Pero ang magaling kasi hindi kasi talaga mga existing jokes siya. But the one thing good about her, sobrang siyang inherently funny. Sobrang pag tumiming siya tsaka pumunchline siya, ang husay talaga. Tapos napaka-brilliant na babae. Because I worked for her, I was up close and personal kay Miriam. I'm really telling you, yung nakikita nyo kung na-impress na kayo sa kanya publicly, lalo pa pag nakita niyo siya ng personal, and she's a very kind person. Yes. So akala ng mga tao, pikun siya, but it's actually performative yun kasi niinis niya lang yung mga kalaban niya. But she's one of the kindest hearts. Nakasama mo si Attorney Personally. Ding doon. Si Attorney Bing nauna na eh. So, I see. actually nag-away nga kami na Attorney Bing kasi nga sabi niya, di ba, parang siya daw yung susunod ng Miriam Defensor Santiago. Nagalit kasi siya sa akin, sabi ko, parang siya si Miriam pero Temo version. Hindi niya nagustuhan niya, napikot siya. But it's just a joke, di ba? Pero yun nga, nakakalungkot, hindi ko naman siya nakasabay na kasi nauna siya eh. Si Tito Mon, di Mas kasi matanda bumibili siya. sa Temu yan, hindi niya alam kung ano yung Temu. Ano yung tema? Yung pala, oo. Panty mo? Kasi ganito, sa totoo, eto ko yung man I have to explain. May mga joke talaga ako na para sa edad ninyo, talagang hindi nyo na magigets eh. Dito lang ako yung Temo kasi, parang ano siya, it's an online shop na ang mabibili mo yung inferior quality. Very cheap. Very And, cheap. So yun yung joke doon. Sabi ko si Gonzon magaling naman parang si Miriam pero Temo version lang. So parang gano'n. Mahirap pag hindi si Kuya mo lahat ng joke kailangan ipaliwanag. AAA. Yung humor at saka wit, mag-iba ba yan? Ayun, actually, they go hand in hand. Kaya lang, if you're naturally humorous, ibig sabihin, you're a naturally funny guy. Lahat ng bagay na makikita mo, pwede mong gawing nakakatawa. At may mga inherent skills ka, like proper delivery of punchlines, timing, among others. Pero kasi yung wit, pag meron ka pa yan, it's what would set you apart from the rest. Kasi ang ano yan parang ang komedya, parang musika. Maraming magaling kumanta. Pero bihira yung magaling gumawa ng kanta. So kung may wit ka, nakikita mo yung mga layers ng jokes. You can basically look at things that which most people do not see. So mas nape-present mo yung jokes mo ng mas maayos. Para palang Parang politika natin, maraming nagtuturo kumanta eh. Nagtuturo sila. Kita mo, puro lahat ang kanta eh. Magandang chorus, ano? Attorney Clint, may dahilan kung ba't akong stand-up comedian, ha? So, tigil-tigilan mo na. But seriously, tama ka. May mga tao kasi na nakakatawa talaga sila inherently, di ba? So, yun na nga lang, pagka may... Ano yan, sa mukha o ano? Sa hindi po, yung may taong nakakatawa. Kasi yung pagpapatawa, pwedeng spoken, pwedeng sa kilos. So, pwedeng slapstick, pero may timing pa rin yung slapsticks. Like Johnny Gibbs, for example, is a perfect example of someone na nakaupo lang siya, pwede siyang mag-slapstick, sobrang nakakatawa talaga. And Dolphy is the ultimate. Kasi si Dolphy spoken, pwedeng antics, pwedeng gags, pwedeng... And he's just... magaling. King of comedy siya talaga. Parang gano'n. Sa akin, ang nangyari lang, I do political jokes kasi. Yun ang ginagawa ko. Sample. Hindi naman. Hindi, pero sinasabi ko lang, sabi nga ng, ano tayo, no? YouTube naman tayo, no? So, pwede tayong medyo, Facebook. pwede tayong wala masyadong censorship, tama ba? Hindi naman kayo nasa TV. So, anyway, pagka nagjo-joke ako, sinasabi ko lang ay, what I do is punch up, So, halimbawa, niloloko ko yung mga politiko. Sabi ko, ba't niloloko mo yung mga politiko? Sabi ko naman, Kuya Mon, ba't kasi loloko? Sila nga, niloloko tayo. Sabi ko nga, dapat ang maging senador kagaya ni Kuya Mon. Bakit niloloko kita? Hindi. Hindi. Kasi kayo lang ang qualified. Talaga. Sa mga tulpo, ha? Hindi lang sa... Ikaw ang may sabi ka. Hindi ko sinasabing hindi qualified. Yung Parang alam mo, tulfo. logic lang eh. Hindi, mali yung premise mo. Ang sabi ko lang, qualified. Siya sabi mo, sa mga tulfo, ikaw may sabi doon. Pero sino sa mga... Just because he's qualified doesn't mean the other
Tulfo brothers are not. Sino sa mga tatlo? ano ito, sa mga politicians, especially sa Senado, Oo. ang pwedeng maging yung mga komedyante? Lahat sila kasi di ba? Wala, sa tingin ko, no, pero seriously, yung comedy is something that's inherent eh. Hindi mo siya natututo. Like si Miriam, she's inherently funny. Si Digong, whether you like him or not, he's inherently funny eh. Si Bato. Si Senator Bato. Si Bato, nakakatawa siya na hindi niya alam na nakakatawa siya. Diba? Kasi minsan yung antics siya nakakatawa, di ba? Pero hindi siya sinasadya na nagpapatawa Yung siya. parang yung Yun ang ibig sabihin, natural na komedyante. yung yes, inherent ata sa kanya kasi nung tinanong siya bakit siya pumupunta sa bakit umalis siya. Sabi niya, natatay ako. Yung mga ganun, nakakatawa, di ba? Pero ang sikreto lang sa komedya kasi, sometimes you make light of the situation, tignan mo yung istorya, like yung putukan sa Senado, so maraming mga taong seryoso. So what I did, I came up with materials just to sort of light the mood. Like sinabi ko, halimbawa, sabi ko, Sino ba naputukan doon? ito nga, actually, tinanong nga si Jinggoy. Sabi niya, Senator Jinggoy, ano masasabi mo sa putukan? Ang sabi ni Jinggoy, actually, okay lang. Kasi daw yung putukan nangyari sa kwarto niya. Pero ito, di ba nagkaroon na ng putukan? Nagkaroon na ng putukan, Kuya Mon, di ba? Sabi ni Melvin Matibag, eto tropa ko yan, kaibigan ko talaga. Di ba sabi ni Melvin, sabi niya, hindi totoo nakipagputukan ng NBI. Kasi tandaan mo, ang nagpaputok dito, driver lang namin. So, paano magpapaputok yun? Driver lang. Alam mo, hindi ako naniniwala doon. Sorry, Melvin, kaibigan kita, hindi ako naniniwala doon. Alam niyo kung bakit, Kuya Mon, Attorney Quinn? Tandaan niyo po, nung time ni Dilima, ang nagpaputok noon, driver din. Di ba? Pero seriously, Kuya Mon, pero seriously, yung putukan. Senior brad mo yun. Pero seriously, yung putukan na yan, maraming allegation. Ginamit lang daw yan ni Bato para tumakas. Di ba? And in fact, alam mo kung paano siya tumakas, Kuya Mon? It turns out, ito si Bato nanghiram ng wig. Para makatakas siya, para hindi siya makilala, nanghiram siya ng wig. Ang problema, hindi sinolo yung wig. Tuloy si Marcoleta, hindi makalabas. Joke lang po yan. Pag yung halimbawa yung mga physical defects ng tao hindi mo Usually hindi kasi that's punching down eh. So halimbawa may nagtanong sa kagaya akin. ni Marcoleta. Hindi kasi politiko siya eh, di ba? Tsaka minsan kasi yung ayaw niya pang aminin. Di ba? So minsan yun yung masarap asalin eh. Di ba? You pretend like na may buhok ka tapos hindi naman. So ginagawa namin, joke naman yan, niloloko namin, hindi ba? Para may isa akong joke. Hindi ba niya inaamin? Hindi niya inaamin, hindi ba? Nagdadala pa ng suklay eh. Pero sabi ko nga, hindi ba? Kagaya ko nung nag-away sila ito niya joke ko na to, sabi ko nung nag-away sila ni Ping Lacson. Sabi ko okay lang naman mag-away sila, pero ayoko lang naman pag-abot sila. Kasi pagka sila nagsabunutan, may isang lugi. So it's just a joke. So, pero ang tawag dyan is punching up. You can always make fun of politicians, di ba? Pero yung mga talagang mga tao na may kapasanan, I never make fun of them. Or naalala ko nga, merong nangyari ditong insidente sa Ateneo, may 2 athletes na namatay. Pinagtanong sa akin, Atty, bakit hindi ka gumawa ng joke about that? Sabi ko, ba't akong gagawa ng joke about that? It's a situation na nagduluksa ang taong bayan. It's no laughing matter, hindi ba? So I'm actually very, very careful about all those things. Okay. Kaya lang marami napipikon sa akin, yung mga politiko na rin. In fact, nabalitaan ko, na maraming mga politiko, pinapabura nila yung mga posts ko sa Facebook. Di ba? Siyempre, hindi naman buburahin ng Facebook kasi it's just for fun, hindi ba? So, pinapabura nila yun? So, may mga allegation. Baka kasi totoo. Ikaw may sabi uli niya. Basta pagkakaproblema tayo, Tony Kid, galing sa ila. Sino pa yung mga ibang nakatawa bukod sa yung sa senador? Nakakatawa bukod kay Bato, sino pa ba? Well, actually, marami sa kanila hindi na nakakatawa kaya nga nakakainis. Kahit patawa sila, hindi ba? So, actually, may mga problema lang. May mga... Kayo, Kuya Mon, sinong sa inyong nakakatawa? Si Marcoleta nakakatawa. Pero kasi yung mukha niya yung Sa bagay, di ba? Pwede siya mag-comedy. Pwede. Hindi naman dahil sa sinasabi niya nakakatawa. Hindi, pero hindi nakakatawa. Pero parang stand-up comedian dahil nakakuha siya kunot siya. Pwede. Pwede. Pag naging stand-up comedian yan, seryoso, di ba? Ano siya yung tawag doon? Yung Poker face. Poker face. Pero kasi minsan may mga inihirit din siya na misdirection, di ba? Naalala mo yung kay Chingoy? Sabi niya, you're safe. So that's actually funny, di ba? So yun nga lang, hindi siya naging funny kasi may kaso pala sa Chingoy. Yun ang yung naging problema na naiugnay. Hindi, ang sinabi niya, safe ka na. You're safe ka na. Yun ang naging problema doon. Kaya kasi sinasabi ko magaling siya kasi tsaka yung sinasabi niyang kumain siya ng dinuguan. Bawas sa kanila sa relihiyon niya yan. Ganun. Umamin siya na kumain siya ng dinuguan. Kaya ang tawag ko ngayon sa kanya, Senator
Dante Dinuguan Marcoleta. Hindi pa pwede yun. Ha? Bawal sa kanila yun, Oo, di ba? Bawal, oo. Pero inamin niya, seryoso, dami niya nakamain siya Oo, ng dinuguan. kumain lang daw siya ng minsan. Baka ibang dugo, pwede rin naman. Talaga, inamin niya. That's, Oo. Yan ang sabi niya. pero iba, inamin niya talaga. Alam ko, bawal sa kanila yun, di ba? Oo. Correct. Bawal. Yung walang walang religious implications yan. Pero talagang bawal na bawal sa kanila yan. Mm. I think sa kanilang biblical interpretation. Ah. Matanong kita, attorney. Ano masabi mo sa yung move ni SP Cayetano to wrest control of the Senate and then lose the presidency after? Well, understandable naman of course na gusto niyang makuha yung kapangyarihan because at the end of the day, it's an issue relating to a lot of things, di ba? Kasi kung sino yung may control ng Senado, siya may hawak ng beat. So kung ikaw yung may hawak ng beat, yung mga particular na critical na issue, ikaw rin ang may hawak at kung paano mapapatakbuhin. Just look at the impeachment case for example. Pagdating sa impeachment kasi may presiding officer. So kapag mga abogado ay nag-file ng motion, may issue on admissibility of evidence, may issue on whether or not a witness should actually be allowed to testify. Even mga miscellaneous issues, di ba, relating to the proper conduct of the impeachment trial, every time you file a motion, ang magre-resolve yung presiding officer. So malaki bagay yung presiding officer. And in fact, if you want to appeal that, you go to the senator judges. But you need majority votes, di ba? So he was actually hoping that if he is the presiding officer, then the impeachment trial would have a different di ba? But on the other hand, if it's Win Gatchalian, syempre iba rin, di ba? So importante talaga na makuha yung control. Pangalawa, naniniwala ako si Alan Cayetano, medyo pangarap niya din talaga yung ganyang mga bagay. Naalala mo kasi, di ba, nung speaker pa siya ng House. It was a gentleman's agreement. It was brokered by the president himself. Ayun nga ang problema. So supposedly, hati sila. Supposedly, after a certain period, ibibigay niya kay Lord. Pero itong Peter na to, dininay si Lord, di ba? Naalala mo na, di ba? Nagkaroon sila ng hearing doon pa sa Celebrity Ilang Sports beses Plaza. na dininay si Lord? Lampas pa sa 3. So iba tong Lord na to, di ba? Iba tong Peter na ito. So yun ang nagiging problema. I think ang naging problema ni Alan Peter Cayetano, kasi hindi ko pwedeng husgahan yung kanyang motibasyon. For all we know, he might have a good intention because that's something I cannot pry into. Yes, Ang problema lang, he overdid it, di ba? Isipin mo yung ginawa niya. Habang Senate President siya, wala siyang ginawa kundi mag-live selling sa Facebook, which actually didn't work well for him, di ba? Oo. Bakit lagi ka magpapaliwanag? Sometimes less is more. Oo. Hindi ba? Kay Kuya Mon nga, gusto niya yung laging less. Di ba? Kung ano man ang ibig sabihin, di ba, Kuya Mon? So yun I thinking ko lang, he was not able to handle it well. That became his big problem. And in fact, and of course, aside from that, he didn't enjoy the government resources. Di ba this time? Yes. malaking bagay yun. Abogado ka, pagkatapos, di ba kailangan serious yung pagiging abogado? Do people take you seriously? Kailangan waiting. Oo po naman po kasi may sometimes I would post stuff wearing my hat as a lawyer, and in most cases na-interview naman ako sa TV as a political commentator or analyst, so I basically give my 2 cents on a lot of things legally from a legal standpoint, so people take me seriously. Ang mahirap siguro kung nag-umpisa akong nakilala nila akong komedyante kasi hindi ko nagawa yung mga bagay na dapat kong gawin bilang abogado. Kasi culturally, meron tayong mindset na kapag komedyante ka lang, people shouldn't take you seriously or mahina yung ulo mo, which is not really true because it's difficult to really In fact, do comedy. yung mga komedyante nga are highly intelligent people. Naku, salamat po. Inagin mo na. Amen ba yan? Galing kay Kuya Mon, malaking bagay. Pag si Kuya Mon na nagsalita ako sa boxing, sabi ko nga kayo po ang paborito kong tulfo. Ano opinion mo sa mga kasama ni SP Cayetano na lumipat na sa new majority? Well, let's call a spade a spade. Siyempre may kaso sila eh. Kung wala silang kaso, hindi naman sila lilipat. And it's a given, it's something na dapat tanggapin natin. Kasi maraming horse trading yan. Tagal ko ng trabaho sa Senado. I was a behind the scene guy for so long. I've seen how horse trading and negotiations go on. So marami talaga mga concessions yan, di ba? So ang unang concession mo dyan, may kaso sila. So kung ayaw mong makasuhan, you can actually decide to jettison your group and join us. And which is basically what's happening. Kasi sabi na nga ni di ba? Sabi ni Ombudsman ripe for filing na yung mga kaso as early as a month ago, but so far wala tayong nakikitang na-i-file. At nakita din naman natin, nangyari din kay Jingo yan, in fairness to him, dahil I remember noong si Loren Ligarda was supposed to become the next Senate President, ang unang boto niya is for Loren Nabawasan ng bilang niya because allegedly, of course I couldn't claim na totoo ito, pero it's an open secret naman sa mga tao na those in the know, hindi ba? Na ang nangyari, tinawagan daw siya ng executive secretary. Again, allegedly hindi ko pwedeng patutuhanan ito, para
ilipat niya yung boto niya, no, para mag-withdraw siya. At ang sigurado ko, nag-withdraw na talaga. Nag-withdraw siya. Otherwise, may mga kaso siya. So I think masama siguro ang loob talaga ni Jinggoy dahil syempre kung alam niya lang nalilipat yung dalawa, siguro sana lumipat na lang din siya, hindi ba? Ito totoo eh. Sasama talaga yung loob mo, hindi ba? Siguro nagyayabangan pa kayo, tol, ito, Baka sama-sama naman kasi may tayo. camaraderie si May mga ganyan. Jinggoy at saka si Alan Peter. At least mga Malalim tatlo, yung- apat na mga senador ang lilipat o para kaya apat sila ata. Mayroong isang dalawang magkapatid lilipat doon sa kaya magiging majority. Oo, yung magkapatid. Ay, yung mga Villar pwede lumipat kasi unang-una kilala sila na laging lumilipat, ano? Sila yung swing votes eh. Yung mga Villar. Kasi ang mga Villar, sa totoo lang, although seryoso naman din sila sa pagdating sa ginagawa nila bilang senador, sa bandang huli, di sila masyado nakikialam sa politiko, di ba? Kasi lumaki sila na ang focus lang naman nila talaga yung mga bakanting lupa. Hindi ba? Kaya magbinulang yan. Di sila nakatutok sa bakanting lupa. No, but seriously, I think they might be able to convince them. Kaya lang, nakikita ko rin na may difficulty na makakonvince because may alternative na pinafloat eh. Na if it's not possible, perhaps we can just reduce the 16 votes needed. Kasi di ba sabi sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Agree ka ba doon? That means 16. That means 16, di ba? So ang sinasabi nila, baka pwede natin sabihin, O 23. yung suspended, wag na natin ibilang na miyembro. Do you agree? O yung nagtatawa. Actually, hindi, because the law is actually very clear. Yeah. Because if you look at the Constitution, ang nakalagay sa Constitution, 2/3 of the act of the a conviction requires 2/3 of all the members of the Senate. So the operative phrase there is all of the members. So sino yung membro? So you become a member. If you're elected and become a senator, you took your oath. Ang tanong, when do you cease to become a member? Yun yung crucial na tanong. And the Expulsion. Constitution has already explained that. Either you're expelled, or for example, you resign because if you resign, it's a voluntary Correct, of act, course. or you die because you lose your juridical Correct. personality. Or for example, you accept another post in the executive department, which according to the Constitution, results into forfeiture of your seat as a member. So any of those 4 conditions, pwede ka talagang ikukonsidera na hindi ka na membro, mababawasan yung 16. I remember na interview ko dyan si Senator Drilon. Ang example niya yun, paano kung may mag-resign na 10. Di kung may mag-resign na 10, di ibig sabihin, 14 na lang yung bilang, 2/3 ng 14. Ang gray area, yung suspension. Ang problema, in a long line of cases, and even with respect to analogous cases like labor law, for example, suspension does not really create a vacancy. Sa employer lang, pag nasuspend ka, hindi ka pa naman tanggal na empleyado. You're just suspended, you remain a Sudante member. ka. Exactly, di ba? At hindi naman sinabi sa Constitution of all the active members or members who actually participate. Yes. Ang nakalagay lang, all of the members. So if you're suspended, are you a member? You are. Ang issue ngayon dyan, yung etong kay Bato. Hindi ba? Because right now, Bato is not even considered technically a fugitive for justice. Meron kasing case, Kuya Mon, yung Villacar Transit. Dahil in the Villacar Transit, for you to become a fugitive from justice and therefore not be allowed to basically avail of legal remedies, nangangailangan niya ng court pronouncement that you are. Ang problema dito, ang warrant of arrest niya emanated from ICC. the ICC. So I think right now we're stuck at 16, but we really don't know Yung mga binabanggit ko, wala pang Supreme Court decision, yun ang problema. Because if the administration now controls the number, pwede nilang mag-decide ron. O botohan na lang tayo, gawin na lang natin 14. And who can actually stop them? The only remedy is to go to court. Because if there's one thing that people should realize, whatever the Senate would do now, illegal or otherwise, it enjoys the presumption of regularity. Ang presumption regular. The only way you can rebut that, of course it's rebuttable, is if you go to the Supreme Court because only the court has the authority to say it's illegal.